Hello, 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 hello. Magandang araw sa lahat ng mga subscriber ng Guerrilla Forces Makabayan Informative. So, kamusta? Kamusta kayo? Ito, magandang pakinggan ang nangyari kay General Torre. Pakinggan natin muna bago ako magbigay ng komentaryo. Tinanggalan daw ng 4-star general rank nang hindi niya alam. Ang masasabi ko lang dyan, karma na yan. Baka bandang muli, ikaw yung ihilahin, General Torre. Torre, kumagay, General Manager pa rin naman ng MMDA. Ito, panoorin po natin ang sinare po na Facebook Reels ni JC Sinesa na kung saan dito po ay may balik tanaw po dito tungkol po dyan sa pinagyayabang ni Torre nakaraan na hihilahin ko yan, hihilahin ko yan, kayabang-yabang. Tapos, merong interview dito na kung saan natanong si Torre tungkol sa 4-star general rank. Kaso nga lang, hindi daw niya alam. Ito ang video. So that was Nicolas Torre III. Todo yabang. Sinasabing hihilain daw niya si former President Rodrigo Duterte para maihatid sa ICC. At that time, parang feeling niya siya ang golden boy ng administration. Yes. Parang untouchable, parang prized possession. Fast forward ngayon, biglang nawala ang 4-star general rank niya. Karma. Tinanggal. At ang mas masakit, ayon sa lumalabas na ulat, wala man lang daw malinaw na abiso. Wow. Yung ranggo, ibinigay na ngayon sa PNP chief na si Jose Melencio Nartates Jr. Ay ngayong araw, iginawad na po ang 4-star general kay General Nartates bilang PNP chief. Ano po ang inyong reaksyon dito nga sa paggawad na ng palasyo kay General Nartates ng 4-star? Can we discuss this in another interview? Kasi sa ngayon, I don't have the data. Hindi ko alam kung ano mga nangyayari sa parting yan. So ganito pala ang laro ng administration. Kapag useful ka, bida ka. Kapag tapos ka ng gamitin, itatapon ka na lang na parang wala. Correct? Lesson dito, General. Sa politika, walang loyalty, convenience lang. So, Mr. Torre, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Deserve. At least kahit paano, naranasan niya. Pero yun nga lang, lumabas ang totoong kulay niya. Napakayabang mo, Torre. Ayun, ang bilis ng karma. Yung mga nakasuporta kay Torre ay gusto gawin pang presidente to. Oo, mas gusto daw nilang maging pangulo itong si Torre kaysa kay VP Sara. Teka lang, ang mana-mana na kayo Akalain mo yung paniniwala nila ngayon, tatakbong pangulo, tatakbong kung ano yung posisyon sa gobyerno para tapatan ang isang Duterte, para talunin ang isang Duterte. Tapos eto pang si Torre, yung plano nyong maging pambato. Oo, champion siya. Champion siya sa boxing na walang kalaban. Malamang pwedeng manalo yan pag wala din talagang kalaban. Ayon po dito sa mga nag-comment. Ayon po kay Marcy David, pareho ginawa rin si Chavez matapos tulungan sa eleksyon si Manong Chavez. Sabi ni Elaine Torres, kawawa ang mga nagpagamit tapos ibasura sa FB. Sabi ni Reynaldo Cruza, nakarma na. Bilis ng karma, no? Sabi ni Dennis Serrania, tagam mo. Sabi ni Lynn Almario, karma is real sa taong hanggang langit ang kayabangan. Ayan ang bilis dumating ng karma. Nakakayabang ni Torre nung andyan pa siya, no? Yung doon pa lang sa pagmamayabang niya na boxing-boxing, pinakita sa social media, yung training niya, pero alam naman siguro nila na hindi makakarating yung kalaban niya dahil nasa ibang bansa, may schedule naman pala. Kaya ba malakas ang loob niya na magbigay ng araw, siya mismo magbigay ng araw. Yun naman pala. Okay, sabi ni Nor Reales, huwag kang mag-alala, Torre, chill-chill ka lang muna, sure, pati amo mo, hihilain mo rin. Tumatak na po yan sa taong bayan yung sinasabi niyang hihilain. Torre, ngayon pa lang, hinila ka na. Pababa. Dito na, thank you. Okay? CDO Fantastic Tocino. May Natatandaan ko yung sinasabi ni General to, hihilain ka, gago ka. Normal, kaya mo hilain, matanda na yun Ikaw, ako hilain mo, subukan mo. Subukan mo, General Torre, hilain mo ako.
Pero huwag kang gagamit ng bodyguard, ha? Huwag kang gagamit ng authority. Magkasubukan lang tayo. Ang tatapang lang kasi ninyo eh. Nasa authority kayo. May bodyguard kayo. May baril kayo. Mga punyetang, mga gago kayo. Ang tatapang ninyo. Subukan nyo. Ako. Nagsasalita ako. Wala akong bodyguard. Wala akong baril. Pero may pamatay ako. Hindi nyo lang alam. Ang aking Panginoon, ang ating Panginoon ang nakabantay sa akin. Ang buhay ko ay binigay ko sa Panginoon. Yun yung aking tapang. Naggaling sa Panginoon ang aking tapang. Tapang at malasakit. Hindi lang ako kumukuha. Yung tapang at malasakit ko sa aking bayang Pilipinas. Marami nga nag-aalala sa akin. Pero mula pa naman, ako'y nasa serbisyo. Gagamit lang ako ng resources ko kung alam nila na tagilid ako o alam ko na tagilid ako. Hinuhudyat na naman Panginoon. Pero hindi ko sinasabing perfecto tayo. Pero ang mahalaga dito, lumalaban tayo ng patas. Kaya nga ang challenge ko sa EFP and Philippine National Police, I challenge you all. Wala tayong personalan. Wala tayong personalan. Gawin nyo yung trabaho nyo bilang isang tagapagpatupad ng batas. At gawin namin bilang isang mamayang Pilipino na lumalaban sa aming mga karapatan. Wala tayong personalan. You, in the service situation, you must only follow the level or the level or in the power, within the limit of power. Doon lang kayo maglaro. Huwag niyong gamitin illegal ang inyong power. Kasi lumalabas kayo na mayabang kayo, matapang kayo, dahil sa dulo ng inyong baril at bodyguard. Dito natin masusubukan si General Torre kung gaano katapang siya. Kaya nga na-invite ko nga si General Torre, hindi naman siya pulis ngayon. Isa na siyang general manager. Pero bilang isang galing pa rin sa service, hinahamon ko pa rin siya. Maghanap tayo ng tunay na kalaban ng ating gobyerno. Bakit yung makakaliwa, hindi nyo gaano binibigyan ng pansin? Bakit dito sa anti-corruption group nakapokus kayo? Kayo ba'y mga kurakot? Kayo ba ikakampi ng magnanakaw? Ganun ba kayo? Nakakaya kayo. Ngayon, hindi na divert nyo ang issue eh. Ng Marcos administration, dinadivert yung what? Yung physical medical condition ni Pangulong Marcos. Ginamit yung issue, pinalawak nyo na pinalawak para hindi mapag-usapan yung korupsyon, yung impeachment na hinain ng kalaban ng ng anti-corruption group para mailis nyo lang. Gago kayo eh. Tapos sa West Philippine Sea, pinukus nyo rin doon ang atensyon ng isip ng taong bayan. Pero ang katotohanan, nililihis nyo lang ang usaping korupsyon, ang impeachment. Galing nyo. Galing nyo, mga gago kayo eh. Ha? Gago kayo. Hindi ko malaman kung anong ko sa inyo. Huwag tayo magpagamit, mga kababayan ko. Manindigan tayo, may prinsip tayo. Saka po ako mga retired. Marami alam ko sumusuporta, pero mag-post lang naman kayo sa wall ninyo. Yung mga unconditional yung isip, ay, wala tayong magagawa dyan. Because nag-i-enjoy sila sa pamilya nila. Wala tayo nung pakialam kung nag-i-enjoy sila. Pero ako, hindi ako makapag-enjoy sa sarili ko kung may nakikita akong kabulastugan sa gobyerno. Tingnan mo, sa servisyo ako.
Best effort ako magtrabaho. Taningin nyo lahat ng naging commander ko mula ako naging tiniente. Kung may masabi sila sa akin. Hindi ako magsasalita in behalf of in myself. Tanungin nyo naging commander ko kung patulog-tulog ako. Isa lang ang walang tiwala sa akin. Pero hinabol niya rin ako bandang huli. Paano? Kinontra niya ako, hindi ako nagtrabaho. Pero nung palabas na ako, hinabol pa ako sa Biluna. Sabi ko, hindi na. Nasimulan ko na . Hanap na lang ako na may magtitiwala sa akin. Pero short time lang kami nagsama nun. Wala pang 2 buwan yata. Pero walang commanders na itinanggi ako. Except General Albano pala. I'm sorry sir, General Albano . Dahil sinira mo yung mga plano ko sa Reserve Command. Sana kung pinabayaan mo lang ako within my remaining 4 years, sana. Remaining 4 years, hindi sana ako mag-retired. Yung remaining 4 years na 2 years na lang, nag-retired ako because wala kang bilib sa sarili mo. Kung hinayaan mo ako yung 4 years ko sa Reserve Command, may magagawa ko na sample na the Reserve Command, they can defend their own capability. Pasensya na kayo sa pustiso ko . Sumasabit-sabit . Magpapagawa pa nga ako . Mga kaibigan, hinayaan mo lang ako, may nagawa akong maganda dyan sa Reserve Command. Hindi yung Reserve Command, anyway, part of ang tawag nito, defense sa territory natin na mga military obstacle course o ano pa mang course dyan. Pero ang akin mindset, dahil we are confronting insurgency, that is insurgency is a war of propaganda. Yun lang yun. Propaganda, psychological operation ang laban dyan. Kaya, dinevelop ko ang Reserve Command within my jurisdiction, Quezon Province Director in Marinduque. Doon ko sila pinokos. The Marinduque alone, 10 municipality was already approved my request to conduct basic military training within their municipality. Lahat yan, funded na yan ng provincial government. And yet, sinira ng gagong general na yan. Sana yung Marinduque, they can defend the within Marinduque forces in civil defense. Work. Kaya nila. Like disaster. Inorganize ko sila to defend their country in terms of civil defense situation and defense. Tuturuan ko sila paano i-depensa. Kaya nila i-depensa ang Marinduque na hindi na kailangan ng mga tactical units. Reserve Command and the Philippine National Police, kaya na nila yun, Marinduque. Now, in Quezon Province, alam ko hindi kaya ng Reserve Command yan. They will only support intelligence and CMO activities. Yun ang ginawa ko. And I will create 4 battalions in Quezon Province. Yun yung plano ko, 4 battalions in Quezon Province. By district. Pero, wala maraming, aywan ko ba? Sorry. So, yun na lang. At least, nabigyan ko yung information. Maraming salamat.